Nagapoy siya at nagprito saglit ng seaweed sa kawali, saka sumandok at pinagpag ang mantika. Pumulot siya ng isang piraso at inilagay sa kanyang bibig, ngumunguya saglit. Unti-unting umikot ang mukha niya at iniluwa niya iyon. Nauubos na ang kanyang seaweed. Ang mga tumalsik na mantika mula sa pagprito ay nag-iwan ng maraming galo sa kanyang katawan, na nananatili kahit na matapos maraming taon, habang tinitingnan niya ang mga walang laman na kahon. Malapit nang mabaigo ang kanyang entrepreneurship. Bigla, napansin niya ang isa pang pakete sa lupa. Inilagay niya ito sa kawali at nagprito saglit, pagkatapos ay pinulot. Ang ibabaw nito ay mukhang tuyo at hindi mamantika, sa paraang gusto niya. Inilagay niya ito sa kanyang bibig, at ito ay malutong. Pa-like and share naman dyan kung nagustuhan mo itong video. Balik tayo sa storya. Tamang-tama ang lasa sa pagkakataong ito, kaya kinain niya ang buong piraso. Habang pinupulot niya ang pakete ng seaweed na iyon, nakita niyang basa ang packaging. Ang sikreto pala sa pagprito ng seaweed ay ibabad ito sa tubig, at ang paketeng ito ay yung nabasa sa ulan. Minsan, ang mga lihim ay matatagpuan sa mga bagay na hindi mahalata. Mahilig talaga ang mga customer sa seaweed. Nagsusulat siya ng 1,000,000 kada taon sa kanyang palad. Biglang tumawag ang kanyang ama, sinabi sa kanya na ingatan ang kanyang sarili. Naisip ni ate na ngayon ay matutulungan niya ang kanyang pamilya sa pagbabayad ng utang, ngunit nang mabanggit ng kanyang ama na 40 milyon ang utang ng pamilya, biglang naramdaman ni ate na napakaliit. Pagbalik niya sa bahay, ang bahay ay may label na foreclosure. Kung gusto niyang bayaran ng 40 milyon, kailangan niyang talikuran ang pagkain o pag-inom sa loob ng 40 taon. Habang naglilipat siya ng photo album, napansin niyang maraming pampatulog sa likod nito. Hindi pala nakatulog ang kanyang mga magulang dahil sa utang. Nagpasya siyang gawin ang lahat para matulungan sila. Isang araw, pumunta siya sa tindahan para bumili ng pagkain. Paglabas niya ay may nakita siyang plastic bag sa harapan niya na kamukha ng isa ang hawak niya. Lumingon siya at nakita niya ang 3 convenience store sa kalsada. Sila ay mga tindahan ng chain, at isang ideya na palawakin ang mga benta ay ipinanganak. Mabilis siyang tumakbo sa isa sa mga convenience store para tanungin ang kanilang contact information. Nagpalit siya ng suit ng kanyang ama at pumunta sa convenience store. Tinukoy ng punong tanggapan ng tagapamahala ng departamento ng marketing at ipinakilala ang kanyang produkto. Pero nang makita ng manager ang kanyang seaweed, tinanggihan niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero sobrang pangit pala ng packaging niya at sobrang laki para magkasya sa mga stand. Masyadong mataas din ang presyong itinakda niya. Medyo nadismaya siya. Pag-uwi, nilapitan siya ng kanyang kasintahan. Gusto niyang tulungan siya ng kanyang pamilya, ngunit ipinagmamalaki ni ate ang kanyang tulong. Siya ay malupit na nakipaghiwalay sa kanya. Nang gabing iyon, natagpuan niya ang mayordomo at nakatulog sa pagod sa tabi nito. Hindi siya sumuko. Kinaumagahan, kinuha niya ang kanyang seaweed at pumunta sa branding company, nagtanong sa kanila upang muling idisenyo ang packaging. Sa pagkakataong ito, pinuntahan niya ang manager na may ganap na bagong packaging. Ngunit ang manager ay nasa mga pulong buong araw at hindi lumalabas upang makita siya. Naubos ang pasensya niya. Pinulot niya ang kanyang seaweed at umalis. Iniwan niya ang seaweed sa elevator worker at umalis. Maya-maya lang, pumasok sa elevator ang ilang empleyado mula sa headquarters. Nakita nila ang seaweed sa sahig at humingi ng ilang pakete para matikman. Sa hindi inaasahan, nakita nilang masarap ito at dinilaan pa ang kanilang mga daliri. Di nagtagal, naging tanyag ang seaweed sa opisina. Inimbitahan si ate sa isang pulong. Ang kanyang seaweed ay maaaring ilagay sa 3,000 pambansang tindahan. Ang kanyang seaweed ay makukuha sa 72,000 convenience store. Sa isang buwan, magkakaroon ng quality inspection sa kanyang pabrika. Ngunit nasaan ang kanyang pabrika? Nagprito siya ng seaweed sa kanyang kusina sa bahay. Pumunta siya sa bangko para mag-apply ng loan para makapagtayo ng pabrika. Ngunit nang makita ng staff ang kanyang edad, nalaman ng tungkol sa 40 milyong utang sa foreclosure sa ang bahay. Hindi nila siya mapahiram ng pera. Nahulog siya sa isa pang mababang punto. Huminto siya sa pakikinig ng upbeat music at sa halip ay sumigaw siya ng malakas sa kanyang sasakyan. Ibinente niya ang kanyang pinakamamahal na sasakyan at umupa ng isang factory space para makapagtayo ng sarili niyang pabrika. Ngayong araw, nang makabili siya ng mga construction materials at umuwi, nakita niya ang kanyang dating kasintahan nagkaroon na ng bagong boyfriend. Nakatayo siya doon, nakatulala, natulog siya sa mga manggagawa. Noong gabing iyon, tinanong niya ang mayordomo kung ano ang gagawin kung siya ay mabaigo muli. Sinabihan siya ng mayordomo na huwag isipin iyon dahil walang nakakaalam kung ano ang hinaharap. Personal niyang pinangasiwaan ang bawat hakbang, nagmamadaling kumpletuhin ang mga pagsasaayos bago ang kalidad inspection. Gayunpaman, sa panahon ng factory tour, natuklasan nila ang isang tambak ng mga problema. Ang pintura ng pinto ay dumikit sa kanilang mga kamay. May mga langaw sa pagawaan. Ang mga fluorescent na ilaw ay walang takip at ang mga istasyon ng paghuhugas ng kamay ay hindi hanggang sa pamantayan. Siniguro ni ate na aayusin niya kaagad ang lahat. Ngunit sinabi nilang babalik sila at pag-usapan ito at aabisuhan siya ng resulta. Sa sandaling ito, inabutan siya ng mayordoma ng isang sobre para ihatid sa kanila, ngunit ayaw niya upang gawin ito. Naniniwala siya sa pananatilang saligan. Tinutugunan niya ang lahat ng mga isyu, pinalitan ang mga istasyon ng paghuhugas ng kamay sa mga pinapatakbo ng paa, pagtiyak na ang mga manggagawa ay nakasuot ng maskara at uniforme, at paglalagay ng mga lampshade sa mga ilaw. Ang mga resulta ng inspeksyon ng kalidad ay dumating sa pamamagitan ng mga katotohanan sa araw na iyon, ngunit tumakbo ang tinte out tulad ng mga resulta ay nakaprint. Mabilis siyang tumakbo palabas at iniharap ito sa sikat ng araw.
Nakapasa daw. Sulit ang bawat sakripisyo niya. Pagkalipas ng 2 linggo, sa araw ng panganganak, nagwisik siya ng tubig sa kanyang mukha at nanood ang mga manggagawa ay nagmamadaling nagkarga ng mga paninda. Niyakap niya ang mayordomo, nagpasalamat sa tulong na ibinigay niya sa daan, at nagpahayag ang kanyang pag-aalala na baka mabaigo na naman sila at maiwan sa wala. Umalis siya dala ang mga paninda, ngunit nahuli siya ng 1 oras sa delivery warehouse. Humingi siya ng tulong sa tumatanggap na clerk, ipinaliwanag na tapos na siyang mag-load sa 5M. Ang clerk ay sumang-ayon sa isang sistema, at isa-isa, ang kanyang seaweed ay ikinorga sa trailer. Sa sandaling iyon, tinawag niya ang kanyang ama at sinabihan silang umuwi. Nang matapos niya ang tawag, tumulo ang luha niya. Hindi naging madali ang paglalakbay. Pagkalipas ng 2 taon, nabayaran na niya ang 40 milyong utang. Ang kanyang seaweed ay na-export sa 27 bansa sa buong mundo. Sa edad na 26, ang kanyang seaweed ay may taunang benta na 1.5 billion at siya ay nagmamay-ari ng isang seaweed plantation. Ito ay isang tunay na basahan sa kwento ng kayamanan. Naging bilyonaryo ang isang teenager na adik sa internet. Ano ang pinaasa niya? Isang tiwala, matapang, at walang takot na puso. Nang siya ay nahulog, siya ay bumangon, inalis ang alikabok, at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit anong hindi niya alam, hindi siya nahihiyang magtanong. Nang magkaroon siya ng ideya, agad siyang kumilos. Tulad ng sinabi niya, ang paggawa ng mga negosyo tulad ng paglalaro ng isang laro, isang antas sa isang pagkakataon. Kahit na ang mga pangarap ay tila hindi kakayanin, huwag mawala ng pag-asa.